Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na nagpapasalamat sa Diyos sa payapang pagkakataon at panahon na ipinagkakaloob sa atin upang maipagpatuloy ang ating mga pag-aaral at mga pagsasaliksik sa mga salita ng Panginoon mula sa kanyang banal na aklat o sa Biblia. Maasa po si Brother Ren na kayo ay nakikinabang sa ating mga ginagawang pagtalakay at umaasa rin ang inyong lingkod na patuloy ang inyong pagsubaybay at hindi po kayo bibitaw sa ating mga pag-aaral na ukol sa mga salita ng ating Diyos na lumalang sa atin. Sa oras na ito, ang ating pong teksto ay ang nasa Gawa ng mga Apostol. Ang kapitulo ay 2 at ang talata ay 36. Ganito po ang nakasulat. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ito pong napakinggan natin na teksto, Positas, ay isa sa mga paboritong talata ng Iglesia ni Cristo 1914 kapag ibig nilang patunayan na si Kristo ay hindi Diyos. Alam naman natin ang paniwala ng INC, si Kristo po ay tao. Kaya nga, pag ibig nilang questionin, ibig nilang tutulan, ibig nilang bigyan ng kapamigatan na si Kristo ay hindi Diyos, ito po ang isa sa mga paborito nilang basahin. Gawa 2:36. Kagaya po nung artikulo nila sa Pasugo, Centennial Issue, pahina 61 at 62, na ang topic ay hindi raw Diyos si Kristo, ginamit po nila itong talatang ito. Sino po ba ang nagsalita dito sa talata? Si Apostol Pedro. Ano po ang pahayag ni Pedro dito sa sitas? Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Kumikilala ang INC na si Kristo ay Panginoon. Ngunit ang kanilang pagbibigay ng diin ay ginawa raw siyang Panginoon ayon sa talata. Kung susundan natin yung kanilang interpretasyon na ito ang kanilang batayan na ginawa ng Diyos na Panginoon si Jesus, dapat mapansin po natin yung huling bahagi ng talata na ang sabi doon ay na inyong ipinako sa krus, sa makatwid bagay si Jesus. Ibig sabihin, tapos na yung pagkapako ni Hesukristo sa krus. Naipako na, sa madaling sabi. At pagkatapos ng pangyayaring naipako na sa krus si Kristo, nabuhay na ngang maguli, saka po sinabi ni Apostol Pedro, itong Gawa 2:36. Lumilitaw
kung susundan natin ang interpretasyon ng INC, naging Panginoon si Jesus pagkatapos lamang na siya ay maipako sa krus. Bakit po? Sabi sa talata ginawang Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Anong taon po ba ito ayon sa mga Bible scholar? AD 33. Nangaral daw si Kristo, edad 30 anyos, pagkatapos 3 taong nangaral, de anyo 33 or 33 AD, doon siya ipinako sa krus at doon po siya nabuhay na maguli sa taong yun, ayon sa mga Bible scholar. Lumilitaw ang tiyempo ng pangyayari na tinutukoy ni Pedro dito sa talata AD 33. Noon lamang naging Panginoon sapagkat ginawang Panginoon si Jesus. Kung susundan natin ang paliwanag ng INC, tama po ba yun? Mali po yun sa chronological order ng mga pangyayaring nakasulat sa Biblia. Mali po sa tiyempo ng mga pangyayari o ng realidad ng pangyayari sa Biblia, itong ibig na palitawing interpretasyon ng INC sa talata. Bakit po? Sapagkat bago pa ipinako sa krus si Jesus, Panginoon na siya. Bago pa yung AD 33 na siya po ay pinahirapan ng mga matanda sa Jerusalem, ng mga iskriba, pinatay at nabuhay sa ikatlong araw. Bago pa yon, yung pangyayaring yon, Panginoon na po siyang talaga. Anong katunayan? Basahin natin dito sa Lucas 2:11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya, ang Kristo, ang Panginoon. Sino po ang nagsalita rito? Anghel ng Panginoon. Sino ang kanyang kausap? Mga pastor ng tupa. Anong sabi ng anghel sa mga pastor ng tupa? Ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya, ang Kristo, ang Panginoon. Ayon po sa mga scholar ng Biblia, anong taon ipinanganak si Kristo? Sabi nung iba 5 BC. Sabi nung iba 6 BC. Alin man sa dalawang petsa na yan o taon. Ano po ang malinaw? Ayon sa salita ng anghel, yung ipinanganak sa bayan ni David sa makatwid bagay si Jesus na tagapagligtas, siya ang wika, ang Kristo, at siya ang wika, ang Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo sinsay, sablay sa tiyempo ng mga pangyayari o sa order at realidad ng mga nakasulat na kaganapan sa Biblia, yung pinalulutang na interpretasyon ng INC sa 2:36 na ginawang Panginoon si Kristo pagkatapos niyang maipako sa krus. AD 33, sabi nga ng mga nagsaliksik sa Biblia, dito pa lang, 5 BC or 6 BC, nung ipanganak si Jesus na tagapagligtas, ang sabi, siya ang Kristo, siya ang Panginoon. Kaya sablay na naman gaya rin ng interpretasyon ng INC sa Pilipos 2:9-11.
Sablay sila sa realidad ng mga pangyayari o pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan na nakasulat sa Biblia. Kumbaga, atrasado itong mga INC sa kanilang mga pagsasaliksik. Si Kristo po, Panginoon. Si Jesus, Panginoon, bago pa. Yung ibig palitawin ng INC na siya'y ginawang Panginoon at Kristo pagkatapos niyang ipako sa krus. Ano ang katunayan pa sa kasulatan na hindi pa ipinapako sa krus si Jesucristo ay Panginoon na siya ayon sa talata ng Biblia? Basahin po natin. Dito sa unang Korinto, sa Kapitulo 2, talatang 8, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ito po, si Apostol Pablo naman ang nagsasabi, hindi ang wika na pagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutan ito, sapagkat hindi nakilala ng sino mang pinuno, ipinako ang wika nila sa krus siya. Sino ang ipinako nila sa krus dahil hindi nila napagkilala? Ang linaw po, di sana ay hindi ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Bago pa siya ipinako, Panginoon na yan, si Jesucristo. Ang problema, hindi nakilala nung mga pinuno na instrumento ng pagpapapako. Sapagkat kung nakilala ang wika nila na siya ang Panginoon ng kaluwalhatian, sana na di siya ipinako. Malinaw po, ang pagiging Panginoon ng Panginoon Jesucristo ay hindi po nangyari o nagkaroon ng kaganapan lamang pagkatapos na siya ay ipako sa krus. Hindi pa siya ipinapako sa krus, Panginoon na siya ng kaluwalhatian. Samantalang sa INC, ang ibig palitawin at palutangin doon sa 2:36 ng gawa, nung maipako sa krus, saka siya naging Panginoon, sapagkat ginawa raw Panginoon at Kristo. Doon nga sa Lucas 2:11, Kristo na siya. Paano pang gagawin siyang Kristo? Sa Lucas 2:11, Panginoon na siya. Paanong sasabihin ng INC na ginawa siyang Panginoon? At dito naman sa sulat ni Pablo, hindi pa siya ipinapako sa krus, hindi lamang nakilala, kaya ipinako, ngunit siya ang wika, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Malinaw po, mga magulang at mga kaibigan, na sinsay at malina naman ang interpretasyon na isinakay ng INC at pinalulutang doon sa gawa 2:36 sa realidad ng mga pangyayari sa Biblia, sa ayos o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa Biblia, sablay na sablay po yang paliwanag ng Iglesia ni Kristo. Kaya hindi ko mo sinabi ng INC 1914,
na lahat ng kanilang sinasabi nasa Biblia ay paniniwalaan po natin. Gaya nga nung sa Pilipos, utos daw na sambahin. Kailan lamang yung epistola ng Pilipos, mga magulang at mga kaibigan? AD 54 o AD 61. Wala pa yun 5 BC pa lang, 6 BC, sinasamba na si Kristo Pagkatapos, kaya daw sila nananalangin dahil utos daw ng Ama na manalangin. Anong panahon yun? Yun na naman, yung AD 54 o AD 61 up to 62. Samantalang doon pa sa Jerusalem, yung isa sa mga unang martir na si Esteban, nanalangin na sa Panginoon at itinagubilin ang kanyang espiritu na tanggapin ng Panginoon. Kaya, maling-mali po sa tiyempo ng mga pangyayari, kulang na kulang sa pagsasaliksik itong mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Biruin nyo, mahigit ng 100 taon yung INC. At kung sabihin ay may napakagandang library, hindi naman nagagamit sa kanilang pagsasaliksik. Laging sablay at sinsay at silat ang kanilang mga paliwanag sa mga realidad ng pangyayari sa Biblia. Ito pa po, babasahin ko sa inyo. Mismo ang Panginoon ang nagsabi. Mas malayo pa ito sa 5 BC o sa 6 BC. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Dito sa Marcos 12, 35 at 37. At sumagot si Jesus at nagsabi, nang siya'y nagtuturo sa templo, paanong masasabi ng mga eskriba na si Kristo ay anak ni David? Dinidispute dito ni Jesus yung sinasabi ng mga eskriba na si Jesus daw ay anak ni David. Anong sabi ng Panginoon? Si David din ang tumatawag na Panginoon sa kanya o kay Jesus. At paano ngang siya'y kanyang anak? At ang mga karaniwang tao ay nangakikinig sa kanyang may galak. Yung pong pangalang Jesus, wala dun sa Old Testament. Pero sabi rito ng Panginoon, paano magiging anak ni David ang Kristo, gaya ng sabi ng mga eskriba? Anong argumento ng Panginoon? Si David din ang tumatawag na Panginoon sa kanya. Ibig sabihin nito, panahon pa ni David o ni Haring David, ilang daang taon ito bago dun sa 33 AD na natapos na yung pagkapako sa krus ni Jesus. Daang taon ng pagitan. Anong sabi mismo ni Jesus? Paanong masasabi ng mga eskriba na si Kristo ay anak ni David kung si David din mismo ang tumatawag sa kanya ng Panginoon? Panginoon na siya bago pa yung pinalulutang na interpretasyon ng INC sa Gawa 2:36. Hindi po siya naging Panginoon pagkatapos niyang maipako sa krus. Ang tagal na nung paghahari ni David na tumawag ang wika kay Kristo na Panginoon. Kaya sana mapansin niyo pong muli ang mga sinsay na paliwanag ng INC. Sinsay, silat sa mga tiyempo ng pangyayari. Mali doon sa pagkakasunod-sunod o order ng mga pangyayaring
nakasulat sa Biblia. Paano kayong maniniwala diyan sa INC na yan, na mali-mali ang mga pinalulutang na interpretasyon? Sana po ay makatulong ang ating ginawang pagtalakay sa inyong mga pagsasaliksik. Salamat po sa inyong pagsubaybay.